Yun po yung mga hinanda nila kagabi na mga gamit po ni Mayor. Tsinelas. Damit. Malamig po kasi dito. Sobrang lamig po dito. Eh ako nga po, ang suot ko patong-patong. Ito po. Patong-patong yan. Sobra po ang lamig. Isa, dalawa, pangalawa to, tatlo, apat. Meron pa po akong turban para po yung leeg, maproteksyonan. Yung pong pang ilalim ko, tinan nyo po, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat po ang gano'n po kalamig. Si Mayor po kaya kamusta doon sa loob? Alam nyo, pagdating sa pangungulungan, ako po ang sumukum laude dyan. Huwag nyo akong tanungin, tanong sa patungkol sa kung ano-anong gagawin natin sa legal. May mga abogado dyan, pero pagdating ko sa kulungan, ako ang magaling dyan. Ako, mahirap pumakulong. Sinasabi po ng lahat dito, pag kinakausap yung mga opisyal po dito, nagpa-flashback sa akin yung aking pong pangungulungan sa loob. Sapagkat yung po bang trato, yung trato ng gwardiya, trato ng siyempre pagka bilanggo ka, sabi nga nila, lowest mammal, pinakamababang antas ng pagkatao yan. Huwag kang antay ng siguro talagang tamang paggalang. Mahirap lang tanggapin ba na nakikiusap ka sa dayuhan na kung pwede ka makapasok sa isang dayuhan. Mabigat yun. Yung ang sa kalahi mo naranasan yan ng mga kamag-anak ko, nanay ko, dati kong asawa, mga anak na talagang dadaan ka talaga sa gwardiya. Pakiusap, ID, lahat. Kapkapan, lahat. Nadaanan ngayon yan. Namin. Lalong-lalo na yung pamilya ng ating mayor, ating dating pangulo, yung ating tatay. Dinadaanan lahat ngayon yan sa ilalim ng dayuhan. Dito sa dayuhan na bansa. Nakikiusap tayo. Kung pwedeng makita si Mayor. At sabi ni ES kanina, wala pang kasiguraduhan kung makikita ngayon. Kung papayag itong mga dayuhan na makausap ko ang chairman ng PDP Laban na kanyang partido, mapagbigyan sana ako kahit sandali.
Hindi na bilang kaibigan, hindi na bilang kasama, bilang presidente ng kanyang partido. Sana po ay mapagbigyan naman tayo ng mga dayuhan na to. Bakit tayo umabot sa ganito? Yan po mga kababayan, ito si Senador Robin Padilla, talaga namang masasabi natin na yung kanyang loyalty, kanyang pagiging isang tunay na kaibigan, sa kabila ng mga challenges na pinagdadaanan ni PRRD ngayon, ito po pala si Senador Robin Padilla ay nandyan sa Netherlands, sinasamahan si PRRD. Yan po ay kita nyo naman malamig pala doon, grabe, yung suot pala niya, dubli-dubli na. Nakailan yun, ilang layer yun, 4 na layer. Okay, meron pa siyang turban. Grabe, feel na feel niya yung lamig. Pati pala yung pang ibaba niya, dubli-dubli, ayan po ninyo kumabayan naisip ko lang si PRRD, okay? Kasi kung ito nga si Senador Robin Padilla, ramdam na yung lamig, si Senador Robin, bata pa yan bata pa yan. Si PRRD matanda na. 80 anyos na. Tapos malamig, sana sana doon sa kanyang kung saan man siya naroroon, okay, sana meron sanang heater doon, okay? Kasi pag ganyan may mga edad na, lamigin na yan lamigin na yan. Lamigin, siponin, pag ganyan may mga edad na, Kaya saludo po tayo kay Senador Robin Padilla na siya po ay hindi lumalayo, hindi po siya nangiiwan. Okay, yan po ito na kaibigan, kaibigan, kaya palakpakan. Okay, mabuhay ka, Senador Robin Padilla, mabuhay sir. Isa kang tunay na kaibigan, okay? So ito mga kababayan ito pag-usapan po natin itong mga nasagap natin ng mga balita, okay? Kasi itong si Senador kung sa bagay, future senador, okay? Itong si Kong Richard Gomez ay napapabalita na pinapadisqualify daw sa Comelec. Ito galing po ito sa article ng Trending Now. At nirepost naman ni Katie Duterte, anak ni PRD na bunso, okay? Sabi dito sabi po dito ng article ng Trending Now, pakitulungan po natin si Richard Gomez dahil ayan na at nag-file na sila ng petisyon na i-disqualify siya sa eleksyon. Alam natin na ang tunay na dahilan, okay? So alam po ninyo Kaya parang sa panahon na ito, Marcos administrasyon, parang ang daming mga politiko ang pinapasuspindi, disqualify, okay? Ano ba ito? Ito ba ay bahagi ng demolition job kapag hindi ka kakampi? Titirahin ka? Dadaanan ka sa dirty politics? Okay? Ito, kung totoo ito, alam po ninyo, ito si Kong Richard kasi, isa sa politiko na hinahaan natin kasi nga,
may paninindigan ito eh. Hindi ito yung tao na balimbing na yung opportunista na kapag kung saan may pakinabang, kung saan may advantage, nandun sila. Itong si Richard Gomez, saka yung mag-asawang Richard and Lucy Torres, masasabi na ito ay masasabi natin na itong mag-asawa na itong couple na ito ay kayang manindigan, hindi kayang tapatan ng salapi ang kanilang integrity. Sila po ay tunay na lingkod bayan. Ito. Sino ba ang may pakana nito? Sino ba may pakana ng pagpapadisqualify sa kanya sa Comelec? Ano ang dahilan? Bakit? Bakit pinapadisqualify? Ito pa Meron pa dito itong si Trillanes naman ito may banat may bagong tirada si Trillanes. Ito yung kanyang tirada. Sabi niya baka mawala sa Duterte ang Davao. Mga taga Davao mga taga Davao ay itong si yung ano ba ito? Matatawag ng taga Davao na enemy number 1. Enemy number 1 ba? Hindi. Kritiko number 1. Yung critics number 1 pala. Hindi enemy number 1. Kritikong number 1. Sa politika, mga taga Davao siyempre. Ang taga Davao ay kilala natin na Duterte supporter yan Die hard yan mga yan. Tapat yan kay BRD. Siyempre nga naman. Ang ganda ng ginawa ni dating Pangulong Duterte sa Davao. Malinis. Maunlad. Safe. Peaceful. Diba? Kaya ako naniniwala na ang mga Dabawenyos manatili yan sa mga Duterte. Okay? O sabi ni Trillanes baka mawala sa Duterte ang Davao, mananalo yung mga Nograles. Baka pati Davao magiging game changer yan. Mawala sa kanila yan yung Davao. Ayos Trillanes gusto talagang mabura sa politika ang mga Duterte mahirap yan mahirapan kayong burahin sa mga Duterte. Meron na po silang kumbaga meron ng resibo yung mga yan. Okay? Sabi pa niya manalo yung mga Nograles and it will also weaken the whole Duterte. Ganito yan iskasuhin mo yung yung laban mo dyan sa Caloocan. Sa Caloocan nga negative ka pa dyan Ano ba yun? Sa yung last survey nakita natin na nilampaso ni Malapitan ba? Malapitan. Si Trillanes. Ilan na nakalimutan ko na kung kasi negative siya, negative 20 yata, negative 25. Si Trillanes sa pinagkakatiwalaan ng mga tao, ng mga taga-Caloocan. Negative. Nilampaso ni Malapitan si Trillanes pagdating sa pinagkakatiwalaan ng mga taga-Caloocan. Kaya asikasuhin mo dyan yung yung laban mo, wag mong pakialaman yung Davao. Kasi mahihirapan ng kalaban ng mga Duterte, okay? Ngayon, ito mga kababayan magbabasa pa po tayo ng ng mga komento rito yung mga nasagap natin na komento sa social media, okay? Meron po dito ito kasing si Manny Pacquiao, mga kababayan, okay? Meron po siyang ito muna, si Bintolpo pala. Si Bintolpo meron din komento. Ito po ay patungkol sa sabi niya pwede nyo gantihan, okay? O, pwede nyo gantihan sila sa balota, ibasura nyo sila, okay? So alam ko na ibig sabihin nito. Ito po ay
may connection ito sa pagka-aresto kay PRRD. Kay PRRD, so ang opinion o ang ano ni Bintol po ang kanyang tawag nito, ang kanyang opinion. Gantihan natin itong mga sinusuportahan ni BBM. Okay? Tama nga naman kahit ako democratic process. Okay? Democratic process. Yung mga sinusuportahan ng nagtaksil sa bayan, ibasura natin. Okay? Ito pa Ito naman sabi ni Manny Pacquiao. Ano ba sabi ni Manny Pacquiao dito sa kanyang okay. Ito pala mga kababayan ito palang si Richard Hidarian ay diniklarang persona ng grata sa Isabela City. Isabela City, Mindanao. Saan ba ito? Basahin natin to. Okay. Political analyst Richard Hidarian has been declared persona non grata in Isabela City, Basilan. Ayun. Bakit nga kaya? Ba't siya diniklarang persona non grata? Okay? Ano ba dahilan? After, nawala na tuloy Storbo itong After making controversial remarks comparing Mindanao Human Development Index to the of Sub-Saharan Africa. Yun pala. Yun pala. Ang bira ito. Pinag-compara niya pala ang Mindanao Development and Human Development sa Sub-Saharan Africa. Kaya pala na-declare tuloy siyang personal ng gata. Yan tuloy At ito pa hindi lang pala siya sa Isabela City, Basilan dineclare na personal ng gata. Pati pala sa Cotabato City, yun din. Ito ano po ito sa konseho. Magbasa nga tayo ng ano dito. Cotabato City, Cotabato City Mayor Chidis Mr. Hidarian over his okay? Over his damaging stereotype and urged the 17 sangguniang panglungsod to declare him persona non grata. Ayun. Maduduling kasi ako pag ganun naduduling ako. Double bisted sa lamin ko, nahirapan tuloy ako pag ganun nakakaduling, double bista. Okay. Balita ko meron pa may nabasa ko kanina doon naman sa Misamis yata. Misamis dineclare din siyang persona non grata. Okay. Ngayon, ito naman si Pacquiao Ito naman si Manny Pacquiao, ang kanyang komento naman patungkol sa ICC, sabi niya, ito po ay galing po sa column, sa article ng Pinoy Trend. Okay? Sabi ni Manny Pacquiao, ito, kinukot ko lang ito Kinukot ko lang itong article ng Pinoy Trend. Galing daw umano ito kay Manny Pacquiao. Unang-una, hindi po ako tutol dyan sa investigasyon ng ICC dahil karapatan po nila bilang membro tayo ng international community. Ulitin ko nga, medyo medyo hindi ko maintindihan masyado. Ulitin ko nga. Okay, ulit. Sabi niya unang-una, hindi po ako tutol dyan sa investigasyon ng ICC dahil karapatan po nila bilang membro tayo ng international community. Ano yun?
dapat natin din igalang ang kanilang mga proseso. Ano pa yun? Nirespeto niya ang investigasyon ng ICC dahil karapatan po nila bilang membro tayo ng international community. Ganun ba yun? Dahil tayo po ay membro ng international community, okay lang na imbestigahan ang kapwa Pilipino ng ICC? Okay, okay lang pala sa iyo, Mr. Manny Pacquiao, na imbestigahan ng ICC ang kapwa mo Pilipino dahil para sa iyo ay membro tayo ng international community? Ganon? So, ibig sabihin, payag si Pacquiao, okay sa kanya yung nangyayari kay Pangulong Duterte na ang makialam ang korte na ng banyaga sa ating bansa. Okay lang pala sa kanya yun. Oo, anak ko, hambira ito. Kung totoo itong kolom ng Pinoy Trend okay, kinukot ko lang ito binibigyan natin ng reaction. Ngayon, kung totoo ito, boxer pa naman ito si Pacquiao. Boxer pa naman ito. Di ba sabi pag madalas siya binabanggit sa laban, pag nanalo siya, sasabihin niya, para sa bansa to. Para to sa karangalan ng bansa. Ay ngayon, dito po sa investigasyon ng ICC, okay sa kanya dahil membro tayo ng international community. Oh my goodness. Ganon. Hindi ko makuha ang logic. International community. Ang bira ito, Manny. Minsan, nung nag-comment ka, ano mo naman, yung mayroon lang tayong mapupulot. Ibig sabihin ay, yung mayroon tayong matutunan, siyempre senador ka yung isang senador dapat yan, nagiging ehemplo ng mga mamamayan pagdating sa lalim ng yung pagbigay ng mga komento, opinion, okay? Kasi pag ganyan, lalabas dyan na na mahina ka. Okay? Ito pa mga kababayan dito naman sa ating nabasa na ano ba ito? Sabi dito ilang membro ng alyansa kinokonsidera na ay umalis sa poder ni BBM. Ilang source ang nagsabi na may ilang kandidato na parte ng alyansa ang gusto nang umalis, gusto nang iwanan ang poder ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa ginawa ng administrasyon kay dating Pangulong Duterte. Okay? Ayon sa source, agad na naramdaman ng ilang mga kandidato ang naging epekto ng ginawa kay PRRD, lalo na yung mga nangangampanya sa Visayas at Mindanao. Siyempre nga naman kaya ako masabi ko mga kabayan sa tagihin ko epektado nga sila. Yung kanilang pangangampanya, siyempre ang tao galit sa nangyayari kay PRD. Ngayon iniisip natin baka maya pag pumunta kayo ng Mindanao, baka batuhin pa kayo ng baka batuhin pa kayo ng mineral water, batuhin kayo ng itlog, mabu, mamura, yung mga pwedeng mangyayari sa kanila kapag sila po ay pumunta sa mga lugar na Duterte supporter, tulad ng Cebu, Mindanao, okay? Visayas.
Yung Negros, Duterte Baluarte yan eh. Okay? Tulad ng galit. Pwedeng batuhin ko yun ng barya. O tipong ganun ba? Pinakamalungkot yan. Baka pati ibak. Hindi naman siguro. Joke lang. Siyempre, iniisip natin yung iniisip natin yung posibilidad na mangyari dahil nga mataas ang emosyon ng tao. So ngayon, dahil dyan, epektado po ang kanilang pangangampanya dyan dahil yung mga lugar na gusto nilang puntahan, malamang mahihirapan sila. Baka lalo silang mapapahiya dyan, di ba? Sabi dito ang mga nasasabing kandidato ay kilalang malapit kay PRRD, kaya naman maliban sa politika na aspito ay personal din silang nasaktan sa nangyari sa ating dating Pangulo. Siyempre nga naman. Alam po ninyo sino ba yung mga kandidato ngayon ng alyansa na malapit sa dating Pangulo? Okay? Isa dyan si Pia Cayetano. Malapit sa Pangulo yan. Dating Pangulo Duterte. Yung anak ni Manny Villar, sino ba to? Yung babae, tumatakbo senador na sa alyansa. Yan po ang ating bagamat ito hindi ko to confirm pero kung sinasabi dito na mas malapit sa dating Pangulo, yan. Cayetano, Villar, yan eh. Ayun. Ano pa ba mga kababayan Ito din hindi ko alam kung ito ba ay legit o hindi. Dahil sabi dito mga kababayan, lumalakas daw ang panawagan para magbitiw si Pangulong Marcos sa pwesto matapos makalikom ng 16 milyong pirma ang kampanya na humiling sa kanyang pagbaba sa pwesto. Nako, totoo kaya ito? Ganoon. Nakalikom na ng 16 milyon na perma. Ang tanong kung totoo ito, bababa si BBM. Aalis ba siya sa pwesto niya? Tingin ko malabo Malabo kasi mukhang kapit kapit tuko yan eh. Ang bira ito. Sabi dito nagsimula ang kampanya dahil sa galit ng publiko sa controversial na desisyon ng administrasyon, partikular ang paghawak sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, ICC. Maraming kritiko ng nasabing banta ito sa soberenya ng bansa at nagpapakita ng kahinaan ni PBBM. Totoo naman, talaga namang weak. Talaga namang weak leader si BBM Malakas lang siya. Malakas lang siya. Pinakita niya ang kanyang tapang. Ginamit niya yung pwersa ng gobyerno para yariin si dating Pangulong Duterte. Kaya lang, sa akin tingin, mga kababayan, nandito siya nasira. Bakit? Kasi ito na sana pagkakataon para maiangat niya yung dangal, yung legacy ng kanyang ama na si dating Pangulong Marcos Sr., di ba?
Kita nyo naman ha. Bagsak po noon ang legacy ni Pangulong Marcos Sr. Ito na sana yung pagkakataon ni BBM para iangat muli. Iangat. Problema, kulang na nga sa proyekto ang BBM administrasyon. Tapos itong nangyari sa kay dating Pangulong Duterte, lalo siyang nalugmok. Ang kanyang legacy na iiwan ay pinagkaluro ang kababayan niya sa kamay ng dayuhan. Yan po ang kanyang magiging legacy. Wala. Hito ka na eh. Nandiyan ka na sa tuktok, pagkakataon mo na yan para pagandahin ang legacy mo. Para yung pagtingin ng tao dun sa pangit na legacy ng ama mo, na sa'yo na dapat ngayon pagandahin mo na. Tapos itong ginawa mo ay pagyurak sa soberanya ng bansa. Pagyurak sa ating korte, sariling korte. Diba? Yun eh. Tinulungan ka na ng Duterte, ipinalibing yung ama mo. Nakabalik ka sa politika dahil sa Duterte. Pero sinira mo naman. Diba? Sa nangyari ito, sigurado na sa Guinness of world record, na sa Guinness po yung ating bansa na kauna-unahang bansa ang nag-surrender, nagkalulo ng kanyang sariling kababayan sa ICC. Yan po ang nasa Guinness of world record na ngayon ng ating bansa sa under BBM. Yan ang legacy ni BBM ngayon. Di ba? Yan na kaya ang legacy. Okay? Wala. Ito po mga kababayan ipi-play ko po itong video na video ni Sas. Okay? Sas, hiramin ko muna yung video mo, no? Mahalaga ito para malaman ating makbabayan. Okay? Sapagkat dito nagkaroon po ng kaliwanagan kung ano ba ang totoo doon sa kung bakit inaresto ng ICC, kung paano. Dito po dito po sa video ito ni Sas, malalaman ninyo mga kababayan na sinasabi ni Sas, itong si BBM daw ay sinungaling. Ito po mga kababayan, panoorin po niyo itong video ni Sas. Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot. Kamusta po kayo? Ayan, mainit ang balitang ito dahil uhubaran na lalong lumalala ang kasinungalingan ni Bongbong Marcos. Okay, i-share niyo muna ito dahil bago lang ito dahil kaka-release lang. I think this was yesterday, but this is yesterday The Hague time. Okay, so Netherlands time. So hindi natin to nasubaybayan. Okay? Ito yung i-share nyo muna ito para malaman ng maraming tao ang ating chika. Okay, i-share niyo ito dahil halata nang nagsisinungaling si Bongbong Marcos, lalong lumalala ang kanyang kasinungalingan dahil may ebidensya. Hindi ito fake news. Kaya Claire Castro, tigilan mo na yung pagsisinungaling mo. Tigilan na sana ni Claire Castro ang kanyang pagsisinungaling at ni Bongbong Marcos. Okay, so sana yung mga sundalo at pulis makinig sa akin dahil niloko kayo ni Bongbong Marcos. Which is what's going to be revealed. And hindi ito fake news because this is based on evidence galing mismo sa ICC.
So, i-release nyo ito, i-share nyo na sa inyong mga chat groups, kainuman, kabarkada, kaek-ekan. Ayan, para malaman ninyo kung nakikinig kayo, ha? Kung nakikinig kayo, yung mga sundalo at pulis, sana nakikinig kayo. Hindi ba dahil niloloko na naman tayo ng ating commander in Coca-Cola? Ay, nako. Okay. So, ano ba tong sinasasabihin ko ngayon? Okay. Bibigyan ko muna kayo ng konteksto. Okay. Eto. Naalala nyo tong sinabi ni BBM. Yan. Ang sabi niya, palakihin natin para makita nyo. Okay. Okay. So, ang sabi ni Bongbong Marcos, di ba kasi pinatanong siya, bakit mo sinurrender? Di ba, bakit mo sinurrender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help and we obliged because we have commitment to the Interpol. We have to fulfill. Okay. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipinos fugitives abroad. Okay. So, ang sabi niya, may request kasi yung Interpol Kaya, sinurrender. So, kaya ko sinurrender kasi may request yung Interpol. Kaya hindi natin to ginawa, baka hindi na tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. Ganon, hindi ba? Ganon ang eksena ni Bongbong Marcos. Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? Ano na ngayon ang tunay na nangyari? Siyempre, meron kasing kalalabas lang ito kahapon. Okay, kahapon. To. Straight from the ICC website. Okay. Ayan, public redacted version of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang. So, yung warrant, nag-request ng warrant ang ICC, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025, di ba? Okay. Bakit ganun sila ka-urgent ng February 10, 2025? Ang haba ng investigation, no, di ba? Tapos biglang February 10, saka kayo nag-request ng warrant. Bakit? Bakit ka mo? Sabihin niyo muna, bakit? Sabihin mo muna kayong ganyan. Bakit February 10, 2025 nag-request ng warrant? Everybody now, in your homes, sa mga offices, sigaw ang sambayanan. Bakit February 10, 2025, biglang nag-request ng warrant ang prosecutor ng ICC sa mga judges? May mga taga Mindanao dyan, nanonood ba kayo? Nanonood ba kayo? Ayan, ang dami na nagbabakit. Bakit? Ano to? Chicken bucket. Okay, so bubuksan na natin ang envelope. Ang di ba? Napaka-sneaky. Okay, nandito yan. Okay. Ito ang dahilan ng prosecutor kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10, 2025. Okay. Ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol.
Itong pinaka maganda dyan, yung redacted. Okay, ibig sabihin po ng redacted, confidential. Okay, 570, ayan confidential. Ito yung ano niya, may document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what, kung ano ito? In the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC. Communication ni BBM sa prosecutor. Yes, because yang mga ganyang communications, they are confidential. Okay? Because they are diplomatic correspondence. That's why it is redacted. Sabi ng ICC, okay. So nakita niyo yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ang suggestion noong January 2025 ni Bongbong Marcos ng gobyerno niya na i-execute namin ang ICC warrant. Basta i-request nyo lang via Interpol. Okay. Nagets nyo na. Nagets nyo na mga friends. Nagets nyo na. Kung nagets nyo na, madali namang mag-gets, di ba? Di ba? Gets. Okay. Tapos, after nun, biglang may redacted. Di ba? Kasi kung public announcement yung redacted, hindi mo naman i-redact. Kaya yan ay official government communication to the ICC, kaya redacted. Nagets nyo? Okay? Usually kasi pag diplomatic correspondences na ganyan, redacted yan. Okay? So, niredact nila. Okay. Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So, ano ibig sabihin yan? Kung mangyari ito, okay, should this eventuate, the prospect of Duterte will likely disappear. Ano yung dito sa redacted? Ano dito yung sa redacted? Magkatabing sentence eh. Ano dito yung sa redacted? Ang sinabi ng ICC na should this eventuate. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin na should eventuate, kung mangyari ito, ang possibility na ma-arrest natin si Duterte ay mawawala. Okay. So may sinabi ang gobyerno ni Bongbong Marcos or anyone, okay, si Bongbong Marcos, whoever, na nandito yan sa redacted. Ngayon nangamba ang ICC doon dito sa nakalagay sa redacted. Na kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na nila ma-arrest si Digong. Ano yung binalaan? Ano yung binalaan nyo sa ICC? Bongbong. Na kung mangyari yon, baka hindi na nila ma-arresto si Digong. Ano yan? Baka matanggal ka sa pwesto? Kaya nangamba ang ICC na kung mawala ka sa pwesto, ay baka hindi na nila ma-aresto si Duterte. Nagets nyo na. Kaya, isang malaki na namang budolero ang ating commander in Coca-Cola. O, kayo nagbigay eh. O, kayo, February 10, 2025, nag-apply ng warrant urgent. Bakit urgent? Kasi, kaya urgent, dahil nga, dito sa redacted, kung mangyari itong nakalagay dyan sa confidential information, baka hindi na raw maaresto si Digong. Ano kaya yun? Philippine government. So, you are actively nakikipagsabwatan kayo sa ICC. Okay?
yung sinabi mo, Bongbong, yung sinabi mo, Bongbong, na hindi ka nakikisabwatan, gusto mo lang sundin. Ipa-post ko ulit para for more impact. Yung paeklabo mo na, ay hindi, kasi humingi lang naman ng tulong ang Interpol. Yan ang gusto mong ipahatid sa nasyon, sa mga pulis at mga sundalo, na humingi lang ng tulong ang Interpol. Pero ang buong katotohanan na hindi nyo na maikukubli, kayo ay actively nakikipagsabwatan sa ICC. Oh, 'di ba? Interested ako dito kasi hindi ito marireveal kasi this is a confidential information. Itong sa redacted, okay? Kasi dahil sa redacted na 'yan sa official government communication sa ICC, nangamba ang ICC, ang prosecutor ng ICC. Nako, kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na natin maaresto si Duterte. Baka nga nangangamba sila na baka mawala na sa pwesto si Bongbong. At yun yung nakalagay sa redacted, na maybe there is a possibility na mawawala ka, at kung mawala ka, mawawala na yung so, ibig sabihin, ang chance talaga ng ICC ay dapat nandyan si Bongbong Marcos. Yun ang ibig sabihin yan. Yung sinasabi ni Bongbong Marcos na siya ay hindi sumusunod lang kami sa Interpol, isa itong malaking kasinungalingan. Sila mismo ang nagsabi sa ICC kung papaano gawin. Ngayon, kaya nila sinuggest na para sa Interpol, ito ay for public communication purposes. Para hindi lumitaw na actively talaga silang nakikipagsabwatan. So, kailangan mo ng middleman. Alam niyo yung gano'ng eksena, di ba? Alam niyo yan. Alam niyo yan. Halin tulad ko yan. Halimbawa, nanliligaw ka. Tapos nahihiya ka. Tapos ang gagawin mo, kukuha ka ng middleman, hindi ba? Na, uy, bigay mo itong sulat ko, sabihin mo. Huwag mo sabihin kung kanino galing. Ganon. Ganon Bongbong ang nangyari. Di ba? Na, parang ganon, di ba? Ligaw-ligaw eksena. Na, oh, bigay mo tong ko, yung, di ba kung may crush ka, di ba? Kung may crush ka tapos nahihiya ka, ang gagawin mo, kukuha ka ng conduit or ng middleman. Sasabihin mo sa middleman na, uy, bigay mo sa kanya pero wag mong sasabihin na galing sa akin. Ganon. So, ikaw, tigilan nyo na yung pagkukunwari. You actively participated. Kayo ang nagbigay. Kayo ang nagbigay ng way. The best way. Di ba? Ganito na lang. Parang ganito yan eh. ICC. Gusto na namin mawala si Digong dito sa eksena. Okay? Pero ganito gawin natin kasi baka baka masama sa panlasa kung talagang actively kaming lalabas na ipakukulong namin si Digong. Ganon. Kaya sabi ng gobyerno ni Bongbong, i-execute namin ng warrant pero padaanin niyo sa Interpol. Ganon.
'Di ba? Gano'n, 'di ba? Hmm. Oh, gano'n ang nangyari, hindi ba? Kung ano yung sinasabi ni Bongbong, yun din ang nakalagay dito sa ICC document na kaka-release lang kahapon. Na sumusunod lang naman kami sa Interpol. Eh, gago ka ba? Bakit hindi ka susunod? Eh, ikaw nga nag-suggest. Ang gobyerno mo nga ang nag-suggest. Ang gobyerno ni Bongbong Marcos ang nag-suggest sa ICC na padaanin niyo sa Interpol. Ngayon si Bongbong sasabihin niya sa nation, nag-request kasi ang Interpol, eh. Gag. Gag see? Kaya mo tinupad kaya mo tinupad yung request ng Interpol dahil ikaw ang nag-suggest na padaanin sa Interpol, na 'pag pinadaan sa Interpol, ise-serve ang warrant of arrest. Na-gets yun na yung plot? Nung hindi pa lumalabas ang para siyang twist, 'di ba? Parang twist sa pelikula, 'di ba? Yung parang twist sa pelikula, nung isang araw, ang nakikita pa lang natin statement niya na, "Hindi mga kababayan, nag-request kasi ang Interpol. Eh, alam niyo naman member tayo ng Interpol, kaya kailangan tayong sumunod, otherwise hindi nila tayo pagbibigyan." Eh, biglang may plot twist. Kaya dito kaya alam niyo, napansin ko kay Bongbong, ang pamilyang ito parating may plot twist. Kaya kung ano sasabihin nila, huwag muna kayo maniniwala, hintayin niyo muna yung plot twist. Para siyang ano girl, nanonood ba kayo mga Christopher Nolan films? Yung Inception, Interstellar, yung mga ganyan ba yung mga ano ni Chris Nolan, 'di ba ang hilig ni Christopher Nolan sa plot twist? Parang ganyan ang pelikula ngayon. May plot twist, hindi ba? So, gobyerno mo, Bongbong, ang actively nagsasuggest sa ICC. At ito talaga interested ako